imposible na yan mga kanter na hindi talaga tayo makapag-produce ng mga magagandang lahi nila. Labuyong labuyo po yan, hindi po yan manok bahay. Yung may mga sinya. Ayun. Flex ko lang pala mga kanter itong aking labuyo na pugi at napakaamo din. Itong labuyo na to mga idol, mga ka-hunter ay pinapakawalan ko na lang dito sa bahay. At wala itong walang nakapaligid na mga chicken net itong aking paligid ng bahay. So ito yung aking area mga hunter. Yan. Wala pong nakapaligid na mga chicken net. Ngayon ay kunin natin sa kulungan at ito ay pakawalan natin para siya ay makapag-breeding. O yan na mga hunter o. Lagi niya kasing pinupuntahan itong natin, sumasalpok dito sa isa nating pangati. Yan o. Yan mga kanter. Labuyong labuyo po yan. Hindi po yan manok bahay. Yung may mga sinya. Ayun. O yan na nga mga kanter o. Ang tapang na kasi. Yan, pumupunta na dito sa isa nating pangati. Ayan o. Lumalaban na din siya. Oh, di ba? Kayo din mga hunter, meron ba kayong labuyo na pinapakawalan lang sa bahay? Ayan oh. Kitang-kit. So, ayun na yung ating breeder na labuyo mga hunter oh, yan. Oh. Sinadya ko kasing pakawalan itong labuyo na ito para siya ay sulong makapag-breeding sa mahigit 20 inahin. So, imposible naman siguro na hindi tayo makapag-produce dito ng mga ayun. So, imposible naman siguro na hindi tayo makapag-produce ng mga magagandang gawing pangati sa labuyo na ito. So, yun na siya mga hunter. Palakad-lakad sa paligid ng bahay dahil ito kasing aking area ay open. Walang nakapaligid talaga dito na mga chicken net. Open talaga itong aking bahay at ayun siya oh. Yan at may sinyalis pa din yan na labuyo. Yan ay may lasak sa kanyang pakpak. Oh. So, talagang napaka-imposible kung hindi tayo makapag-produce ng mga magagandang gawin pangate sa manok na ito. At yung isa naman, ayun, yan, ay breeder din yan, kaso ay hindi natin pwedeng pakawalan yan dahil mailap. Nakatali po yan mga hunter. Sinadya ko talaga na ganyan ang gawin para in case na
kung sakali ay makalimlim yung mahigit 20 inahin, ay kahit hindi na natin ilagay sa kulungan yung mga inahin natin na mga native, kagaya ng tinatawag namin dito sa amin na hulo, basilan, at meron din tayong mga hybrid na mga inahin, at meron din tayong bantam na mga inahin. So imposible na yan mga kanter na hindi talaga tayo makapag-produce ng mga magagandang lahi nila, dahil sari-sari ang mga manok dito sa bahay na mga inahin. So siya lang ang ginawa kong breeder, labuyo, na mistisuhing labuyo na yan, dahil hindi na puro, kasi puti na yung kanyang paa at itim ang kanyang kahit. At baka sa susunod na taon maparami talaga natin yan kapag ganyan ang ginawa natin. Mas advantage yung ganyan na gawin kaysa sa nasa kulungan lang. Naranasan ko din kasi yung sobrang hirap talagang alagaan ng mga ganyan, yung mga puro to puro, purong inahin, purong tandang. So yun ang ibibreed natin. So napakahirap, aminado talaga akong napakahirap alagaan ng mga sisiw na purong labuyo. So mahirap talaga. Kadalasan yan ay mamamatay lang. Kahit medyo malaki na, ay mamamatay at mamamatay pa din yan kahit anong alaga natin. Dahil sa akin ay bali 3 inahin ko na ang namatay, dahil sila ay mga puro. Kaya ang ginawa ko ngayon, ang papalahian ko yung mga manok bahay. At talagang sa akin, mas maganda yung mga inahin na mga native lamang na papalahian natin sa mga labuyo. Halos masasabi natin na 80%, o sabihin na lang natin na 75% ang mabubuhay dyan. Marami talaga yan, dahil mahigit 20 pirasong inahin ang papalahian ko sa labuyo na yan. So ayan mga kanter, at sana may natutunan kayo sa mga sinasabi natin na pagpapalahi ng mga labuyo.